Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako po si Shaina, 43 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2001. 19 anyos lang ako noon. Biyernes Santo yon ang subukan naming gawin ng isa sa pinakamatinding pagsuway sa aming mga magulang. Pinagbawalan nila kaming mamasyal noong araw. Pero dahil gusto naming umalis, nagawa naming tumakas ni Kuya kasama ang aming mga kaibigan. Balak naming magpunta sa probinsya kung saan nakatira ang sinasabing pinakamagaling na mananambal sa nayon. Balak naming bumili ng anting-anting bilang proteksyon sa masasamang elemento. Masaya kaming bumabiyahe noon. Si Kuya Seb ang nasa Manibela. Katabi niya ang kaibigang si Banjo habang ako naman ay nasa likuran kasama ang kaibigan kong si Emmy. Libang na libang kami sa katitingin sa magagandang tanawin nang maisip kong basagin ang katahimikan. Malayo pa ba tayo, Kuya? Malapit na tayo. Sa pagsunod ko sa mapang dala natin, ilang kilometro na lang at makakarating na tayo sa ating destinasyon. Nangangalay na ako eh. Kuya, baka naman may madadaanan tayong tindahan. Huminto naman tayo. Gusto ko sanang bumili ng malamig na maiinom eh. Oo nga naman, Seb. Kanina pa kami nauuhaw eh. Sabi ko na nga ba, dapat bumili na tayo ng tubig kanina eh. Huwag kayong mag-alala. Kapag may nadaanan tayong tindahan, hihinto tayo. Saka para mas mapadali ang biyahe natin, magtatanong na din tayo sa mga lokal na taga rito. Ayos! Ayan, nag-ingay din ang kunwari ay good boy. Lo, anong problema mo? Wala, napansin ko lang tahimik ka buong biyahe tapos bigla na lang sasabat sa usapan. Baka naman kasi balak mo lang magpapansin sa akin kaya kinakausap mo ako ngayon. Baka kung saan na naman mapunta ang bangayan na yan ha. Bessie, wag mo na akong pansinin. Alam mo naman na kapag si Banjo na ang nagsasalita, mapupuno na naman ang kahanginan ng buong paligid. Kapag nakakuha na ako ng anting-anting, talagang hindi ka na makakalapit sa akin. Che, anong akala mo sa akin? Elemento? Sobra ka pa nga sa elemento eh. Apat ang hayop na to ah. O sabi na nga ba eh. Siya kasi babes oh. Banjo, kapatid ko yan. Bawal pang ligawan. Buti nga sa'yo. Ha ha ha. Salamat mahal. Emmy, wag yung kuya ko ah. Playgirl ka talaga. Gaga, ang sakit mo naman magsalita. Nagsasabi lang kasi ako ng totoo. At ano naman sa tingin mo? Ikaw ang papatulan ko? Yak! Kahit kailan, hindi ako kakasa sa katulad mo, no? Alam mo, Miss Emmy, huwag ka magsasalita ng tapos. Mamaya niyan, kainin mo ang lahat ng mga sinabi mo. Talaga, hindi ako papatol sa'yo. Mukha kang unggoy. Ang pogi ko namang unggoy. Oo nga, ang pogi mong unggoy. Hindi ka bagay sa zoo. Mas deserve mong mapunta sa circus. Alam mo yon, yung unggoy na tumatalon-talon sa singsing na apoy. Ang sama mo talaga sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa ko habang pinakikinggan ng mga kaibigan kong nagbabangayan. Tuwing magkakasama kasi kami, ganito na talaga ang sitwasyon ng dalawa. Palaging sinasabi sa akin ni Banjo na may gusto siya sa akin, kagaya ni Emmy na nagpaparinig naman kay Kuya ng matinding paghanga. Ngunit kung kami naman ang aking kapatid ang tatanungin, mas bagay ang dalawa sa isa't isa dahil pareho silang maingay at kalog. Tinawanan sila ni Kuya Seb tsaka binagala ng pagpapatakbo ng kotse. Ilang sandali pa, huminto kami sa isang maliit na waiting shed. May nakaupong matandang ali roon. Balot ang kanyang muka at may kargang itim na pusa. Magandang araw po, Manang. Saan po ba banda ang baryo Manipis? Biyernes Santo ngayon, anong ginagawa niyo dito sa kalsada? Alam niyo bang bawal maglagalag sa labas kapag patay ang Diyos? Ang dami namang tanong ng matandang to, hindi na lang tayo sagutin ng maayos. Wala kang pakialam kung saan kami pupunta ha, Manang? Emmy, ano ba? Huwag ka namang ganyan. Hay nako, ang OA nyo. Nakarinig lang kayo ng tungkol sa pamahiin. Hayan, titigil na kayo. Huwag niyong sasabihin hanggang dito na lang tayo. Ang arte mo, Emmy. Wala ka naman nasasabing matino. Manahimik ka na nga lang. Pasensya ka na po, Manang ha. Magtatanong lang po sana kami kung saan banda ang baryo Manipis.
Sa kaliwa kayo lumiko, iha. Sige po, marami pong salamat. Siya nga pala, iho. Ano po yun, Aling Lorna? Hindi marunong gumalang ang babaeng kasama niyo, ah. Mukhang masaya kung kaming dalawa ang magkakasama. Ayoko nga. Mamaya niyan kung ano pa ang gawin mo sa akin. Guys, umalis na nga tayo. Ayoko na makipag-usap pa ng matagal sa matandang yan, no? Baka mamaya mas lalo pang sumama ang araw ko eh. Grabe ka naman, Emmy. Pagpasensyahan niyo na ho ang kasama namin, Manang. Puyat po kasi ito kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Umalis na nga tayo. Pasmado ang bibig ng babaeng to eh. Habang tumatagal, lalong nagkakasala. Mabuti pa nga. Maraming salamat po sa impormasyon, Manang. Teka lang, sandali! Bumaba si Emmy sa kinauupuan at kinuha pa ang kanyang dalang basura mula sa kinakaing chichirya kanina. Walang habag na itinapon niya yon sa mukha ng matanda. Una siyang sininghalan ni Banjo na noon ay tinapon naman ang upos ng sigarilyo sa paanan ng ginang. Emmy, ano ba? Hindi tayo mga bully ha? Hindi nga, naiinis ako sa babaeng ito eh. Daig pa ang lola ko kung magsalita. Nakakahiya ka, Emmy. Ano ba? Gusto mong iwanan ka namin dito? Sinong may sabi sa'yo na saktan at kutsain mo ang matanda? Ipapatapon ko lang naman kay Manang ang basura ko. Total lokal naman siyang taga rito eh. Kabisado niyang tapunan. Napakawalang yamo talaga, Emmy. Mahal, wag ka naman ganyan. O sige, papasok na ako sa kotse. Sorry Manang, joke lang yon. Naboboard na kasi ko eh. Nakaupo na kagad si Emmy kaya saglit ko siyang inisnaban. Pinausad na muli ni Kuya ang sasakyan. Sinunod niya ang mga tagubili ng matandang nakausap namin sa may waiting shed kung saan banda liliko. Kalaunan, isang makipot pero sementadong kalsada na ang aming tinatahak. May natatanaw na kaming sari-sari store sa di kalayuan na may barbecuehan. Naisip naming huminto at bumaba. Nag-inat-inat ako matapos makalabas sa kotse. Pinagmasdan ang kabuuan ng lugar. Natawa pa nga ako nang mapansin ang itim na pusa sa may entrada ng kainan. Ibang-iba talaga ang tanawin sa probinsya kumpara sa pinagmulan naming syudad na magulo, maingay at maalikabok. Ang dami nilang paninda, Bessie! Ano kaya kung kumain na rin tayo dito, Kuya? Sige, maghanap na kayo ng pwesto at tanghali na din kasi. Dito na lang tayo malapit sa kahera para kapag may dinagdag tayo sa order, maririnig nila tayo kagad. Banjo, libre mo kami ha? Ako na naman? Aba, malaki na ang utang mo sa akin, Emmy ha? Babayaran niya raw ng kasalian, Banjo. Hayaan mo na. Nalintikan na. Ikaw nga ang gusto kong diskarte yan eh. Tapos itutulak mo ko sa iba? Ayoko nga sa lalaking yan. Mayabang na, pangit pa. Uy, mas pangit ka. Mukha kang matrona. Ano ka naman? Mukhang sugar daddy? May malalaki kong muscles. Hindi pa ako uugod-ugod. Di katulad mo, maliligo sa dagat may dala pang tabo. Anong paki mo? Hindi naman ako kagaya mo. Kakain daw ng sili kasi astig, pero magtatabi naman ng tubig, pangalis ng anghang sa bibig. Bookingan na ba ito ng mga sikreto? Tumigil na nga kayo. Nakita niyo yung waitress? Kanina pa masama ang tingin sa inyong dalawa. Umorder na nga kayo. May naipaluto na kaming barbecue ni Shaina para sa aming dalawa. Ang daya nyo talaga eh. Sinamantala nyo lang ang pagkakataon na abala kami sa pagtatalo eh. Anong magagawa namin ayaw nyong magpaawat? Ikaw kasi Banjo, ang ingay-ingay mo. Patabog na tumayo si Emmy at nagtungo sa nag-iihaw na waitress. Kaagad siyang pumilit tsaka naupo sa tabi ko. Sunod naman si Banjo na kahit kalalaking tao ay magaling umira pati naasan pa ng kilay si Emmy. Nang dumating na ang mga pinaluto namin, pinag-usapan na namin ang tungkol sa matandang manggagamot na balak naming puntahan. Kuya, baka alam ng waitress ang bahay ng manggagamot na kailangan nating puntahan. Mas mabuti siguro kung magtanong na lang tayo at baka may alam silang shortcut. Oo nga ano. Sige at susubukan ko magtanong. Pagod na din kasi ako kakadrive eh. Teka, nasa na ba yung pamunas ko ng pawis? Dala ko lang yung kanina ha.
Baka naman po naiwan mo sa loob ng kotse, kuya. Mukha na ngang pagod ka eh. Magmaneho ka ba naman ng 5 oras nang walang stopover sa mga gasolinahan? Bakit tayo mag-i-stop over? Full tank naman ang kotse natin. Hindi pa nga mauubos kahit umuwi pa tayo sa Maynila ngayon. Ayun nga lang, nakakangalay. Tol, bakit hindi mo naman sinabi? Kaya ko naman magmaneho. Hindi na kita sinabihan kasi mabilis kang magpatakbo. Mamaya niyan, gawin mo na naman paligsahan ng pagmamaneho. Alam mong nasa probinsya tayo. Hindi basta-bastang pinahihintulutan ang malaambulansyang bilis ng pagmamaneho rito. Alam ko naman yun eh. Saka pangako ko naman. Babagalan ko lang. Ayaw ko mapahamak ang babes ko eh. Banjo, bata pa ako, no? Ha 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 ha, buti nga sa kanya. May sinasabi ka, Emmy? Bakit? May narinig ka? Bruha! Bakla ka! Nangaaway ka ng babae! Ayun, lumabas din ang totoo. May gusto ka nga sa akin. Gusto ko dyan! Tatanggi ka pa, halata naman sa mukha mo. Oh. Baliw ka na nga! Nag-iimbento ka na ng kwento! Tama na nga yan. Sige na, kumain na tayo na makaalis na. Away kayo ng away. Saway ni Kuya Seb sa dalawa. Nagsimula kaming kumain. Hindi nagtagal, natapos din kami. Nauna akong tumayo at bumili ng tubig na nasa botelyang plastik. Natuwa ako dahil ang lamig ng natanggap kong inumin. Sumunod na lumapit sa akin si Kuya para tanungin kung magkano ang babayaran namin. Saglit pa kaming nagpahinga at nagpa siya ng magtanong sa naroroong kahera. Nataon naman nakatabi niya ang waitress nang makalapit kami. Ate, saan po banda ang bahay ng kilalang manggagamot sa bayan? Oo nga po ate. Alam niyo ba yung gumagawa ng mga anting-anting na mutya para sa mga masasamang elemento? Kasi kailangan namin ng proteksyon eh. Lalo na ako at may aswang na umaali-aligid sa akin. Oh, ba't ka nakatingin sa akin? Ako ba ang aswang na tinutukoy mo? May iba pa bang mukhang halimaw dito? Mag-isip ka nga. Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Nakakahiya na kayo eh. Si Emmy kasi, parinig ng parinig. Akala naman niya kagandahan siya. Ay oo, maganda ako. Pero nakareserba lang ang ganda ko kay Seb. Maiwan ko na nga kayo dyan. Nagdadabog na wika ni Emmy at nauna nang pumasok sa kotse. Wala akong nagawa kundi ang mapakamot na lang ng ulo. Nang samaan naman ni Seb ng tingin si Banjo ay hilaw na napangisi ang binata at dali-dali ding nagpaalam. Sa likuran ng kotse naman sumandalang lalaki at saglit nagyosi. Sinagot kami ng waitress. Aniya, wala raw manggagamot sa kanilang bayan. Ang meron, mambabarang na nag-aalok ng serbisyo sa mga dayo o turistang alam ang kakayahan niya para magdulot ng sakit at iba't ibang klaseng karamdaman sa kanilang mga kaaway. Nagkatinginan kami ni Kuya. Ang sabi sa amin ng aming mga kakilala, mananambal ang naririto at hindi mambabarang. Sagot naman ng kahera, gumagawa din naman daw ng anting-anting ang nasabing mambabarang. May kamahalan nga lang daw pero ayos na rin dahil epektibo naman at nakakatulong talaga bilang proteksyon. Matapos ang munting pag-uusap na yon, nagpaalam na kami. Pagbalik namin sa kotse, napatingin ako kay Kuya. Paano po yan, Kuya? Tutuloy pa ba tayo? Susubukan na lang natin. Nandito na tayo eh. Oo nga, mas malapit na tayo kung susundin lang natin ang mga instructions ng kahera at waitress. Hayaan mo na. Malalaman naman natin yun kapag nakarating na tayo dun. Sa bagay, hindi rin naman siguro lahat alaman tungkol sa mambabarang. Sa laki ba naman itong bayan na nalibot natin? Malamang may nagtatagong mananambal dito. Hindi lang nila napapansin. Pumasok ka na. Baka gabihin pa tayo. Sige po, Kuya. Tol, ako na muna magmamaneho. Magpahinga ka na para mamayang pag-uwi ikaw naman. Alam kong pagod ka. Teka, nasaan na yun? Ang alin? Nawawala ang lighter ko. Baka nasa pinagkainan natin. Bumili ka na lang ng bago, lighter lang yan. Mabuti pa nga, kaysa mag-away na naman kay ni Emmy. Baka umabot pa sa bintangan ng pagkawala ng lighter mo. Hindi ko pagdidiskitahan ng lighter lang, no?
Huwag ka na nga magalit kay Banjo, Bessie. Naku, magsisisi ka talaga. Ha? Bakit naman ako magsisisi? Kasi kapag napag-isa ka, hahanapin mo ang kakulitan ni Banjo. Mamimiss mo siya. Gusto mo ba yun? Palagi mo na lang siyang iisipin. Aalalahanin mo ang mga panahong nagtatalo kayo. Iisipin mong sana naglambingan na lang kayo at baka nga magpapasya ka ng puntahan siya sa bahay niya. Sasabihin mong gustong gusto mo siya tapos... Tumigil ka nga! Hindi ka na nakakatuwa ah! Ang lawak ng imahinasyon mo, babes. Pwede ka maging writer. Nagtaka ka pa scriptwriter yan sa theater natin sa universidad. Mag-apply ka na kayang miyembro ng theater club namin, Emmy. Tapos partner kayo ni Banjo. Total naman palagi nakukuhang bida yan sa mga palabas namin sa klase. Mag-level up na kayo at sa teatro naman kayo umarte. Hindi niya gusto yung kaparehas niya na kaklase namin kasi maarte raw. O kaya naman, gawan kayo ng love triangle. Pangako kayo ang isasabak namin sa lead role. Isang-isa na lang ha, kukutusan na talaga kita. Pigil na lamang ang tawa ko nang makitang namumula na si Emmy. Panay ang ngiti niya kay Banjo na ikinangisi naman ni Kuya. Ang totoo niyan may nobya na siya kaya hindi na niya papatulan si Emmy. Barkada lang talaga ang tingin niya sa babae. Gayon din naman ako kay Banjo. Tsaka kahit ilang beses pa siyang magpapansin sa akin, hindi ko kailanman trip na pumatol sa mga taong tinuturing ko ng kapatid. Pinaandar na ni Banjo ang makina ng kotse at nagsimula ng magmaneho. Mabagal lang ang pagpapatakbo niya, sapat para ma-enjoy namin ang tanawin tsaka panay naman ang instruction ni Kuya kung saan banda liliko at kung saan hihinto. Sinunod niya ito hanggang sa makarating kami sa isang munting pamayanan kung saan may mga kabahayan pero ang weirdo ng mga tao. Nakadungaw lang sila sa bintana, hindi kumikibo at nakatitig lang sa amin. Muli nakakita na naman ako ng itim na pusa. Marahil mahilig sa pusa ang mga taong nakatira sa lugar na ito. Dito tayo magtatanong. Malapit na ito sa bahay ng manggagamot. Sigurado ka kuya? Para kasing ang weirdo ng mga tao rito Shh! Marinig ka nila, magalit pa sa atin ng mga yan. Ganito talaga sa probinsya, Bessie. Kapag may nakikita silang taga-syudad, tititigan nila hanggang sa sila ay magsawa. Hindi naman siguro mga aswang yan, hindi ba? Huwag kayong mag-alala. Ako na ang magtatanong. Huwag ka nang lalapit ng masyado sa kanila ha. Hablutin ka pa niyan bigla. Ayaw mo nun, 3 na lang tayong uuwi. Emmy, hindi magandang biro yan. Sorry. Manang, pwede pong magtanong? Saglit na huminto ang matandang tinawag ni Banjo. Kaagad niyang tinanong sa babae ang aming sadya. Napakunot ang noo ng ginang. Sinabi niya sa amin na walang manggagamot sa kanilang lugar pero may mambabarang. Nagkatinginan kami tsaka tinanong kung saan nakatira ang mambabarang. Tinuro nila sa amin ang eksaktong lugar at mag-ingat daw. Kahit daw hindi pa kami nakakarating sa kanyang lugar, mahilig maglagay ng mga patibong ang nasabing matanda. Ingat na lang daw kami sa pagtahak sa kalsada. Napagsabihan pa kami tungkol sa pagbabawal na maggalaraw sa araw ng Biyernes Santo. Nagkibit-balikat lang si Banjo tsaka nagpasalamat at bumalik sa driver's seat. Nilingon niya kami. Wala daw manggagamot Mambabarang ang meron. Ganyan din ang sinabi sa amin ng mga babae dun sa barbecuehan. Kayo na magpasya, tol. Hello, ang layo na kaya nang nabiyahe natin. Uuwi na lang ba tayo nang walang napala? Ayos lang, tol. Tumuloy na lang tayo. Kung wala pa din tayong mabilhan dito, edi umuwi na tayo. Tama si Kuya at si Emmy, Banjo. Mamaya tayo umatras kapag wala tayong mahihita. Sige na. Sige, babes. Ikaw ang masusunod. Gago. Umusad na nga ang aming sasakyan habang minamaneho ni Banjo. Muli natuon ang aming pansin sa mga tanawin sa paligid. Si Emmy naman, hinahalukay ang kanyang bag. Nasaan na ba yung suklay ko? Ay naku, hindi ako mapapalagay kapag hindi ko nasusuklayan ang buhok ko Kanina pa nga yung mga nawawalang gamit sa nawawala nga Imposible naman na naiwan mo sa baryo. Hindi naman tayo bumaba dun Hayaan mo na nga, suklay lang naman yun. Hindi na lang ako nagsalita pero sa totoo lang, nagtataka talaga ako.
Sa katunayan yan, ako man ay may munting bagay na nawawala. Kanina pa sa biyahe nawawala ang takip ko sa mata kapag natutulog ako. Hinayaan ko na lamang at mura lang naman yun. Baka kung saan ko lang naiwan. Napapalayo na kami sa kabayanan pero yung mga residente, nakakagulat na sinusundan pa rin kami ng tingin. Mabuti na lang na wala na sila kaagad sa aming landas. Nang malayo na kami, tsaka ako nagsalita. Grabe, ang weirdo talaga ng mga tao dun sa baryo. Kung makatitig parang malapit na tayong bitayin. Sinabi mo pa, kaya nga hindi ako tumitingala at gumaganti ng tingin sa kanila Mamaya tandaan nila ang mukha natin, kabisaduhin ng amoy. Paano na lang kung totoong mga aswang nga sila, di nasundan tayo hanggang Maynila. Hala, wag naman sana. Amy, wag mo nga tinatakot ang babes ko. Kadiri ka talaga, mangangarap ka na lang wala pang kasiguraduhan. Ano ka ba naman? May pangarap bang pangit? Kaya nga pangarap, hindi ba? Kasi maganda. Kaya dapat maganda lang din ang babanggitin. Tama! Nahihibang na talaga kayo? Nagtawanan kami at saglit na naalog ng makadaan sa rough road. Buti na lang nalagpasan namin ito. Kaso lang, napasigaw ako nang mapansin ang matandang babaeng may kalong na itim na pusa at nakatayo sa may kalsada. Tumawid na ang ginang at hindi pa ito napapansin ni Banjo. Kasabay ng pagsigaw ko ay ang pagbundol ng kung ano sa harapan ng sasakyan na dumaan pa sa ilalim ng mga gulong kaya labis kaming kinabahan. Banjo, ihinto mo ang kotse. Lintik, nakasagasa ako. Ano? Banjo naman, hindi ka nag-iingat. Huwag kayong mag-away. Mas lalo lang lalala ang problema niyan. Silipin na lang natin. Kuya, sigurado ko, napatay natin ang matanda. Ipagdasal natin na sana buhay siya para madala natin sa ospital. Paano naman ang anting-anting na kailangan natin? Babalik na lang tayo sa ibang araw. Napakasama mo talaga no? Amy, nakabangga na nga tayo't lahat. Anting-anting pa rin ang nasa isip mo. Pwede ba tumahimik na kayo? Bababa na ako. Mag-iingat ka, kuya. Samahan na kita, tol. Para makita ko rin ang kalagayan yung nabangga ko. Pasensya na talaga, hindi ko siya nakita Hindi ko siya napansin. Bakit ba kasi biglang tumawid ang matandang yan? Siya talaga ang pumutol sa dapat sana'y masayang lakad natin. Amy, ano ba? Masaya naman talagang lakad natin Ikaw lang naman at si Banjo ang nagbabangayan kasalanan ko na pala ngayon ang nangyari, ganun ba? Hindi ko sinasabing may kasalanan ka. Sinisisi niyo ako Ano bang dapat kong sabihin? Pwede ba? Tama na ang sisihan. Lumabas kayo dyan na makita niyo ang nabangga natin. Bakit kuya? Namatay po ba? Hindi kayo maniniwala sa makikita ninyo. Nagkatinginan kami ni Emmy tsaka kami nagkanya-kanya sa pagbaba. Dumiretso sa harapang parte ng kotse. Dito na kami napasinghap nang makitang wala namang matandang babaeng nasagasaan, kundi isang malaking inahing manok na may pula at itim na balahibo. Kinilabutan ako. Hirap man, nagawa pang kunin ni na kuya ang nangingisay na manok. Durog na ang leeg nito maging ang ulo pero kinakampay-kampay pa ang mga pakpak na animoy humuhugot ng malalim na paghinga. Maya-maya pa, namatay din ito kaagad. Napatingin ako sa paligid. Mahamog at maraming halamang sa parting yun ng kalsada. Tanaw namin ang maisa na nadaanan namin kanina. Nasa bandang baba ito ng burol na kinaroroonan namin ngayon. Muli kong nilipat ang tingin sa ilalim ng sasakyan. Hindi talaga tao ang nasagasaan namin, kundi manok. Hindi makapaniwalang nasa puko ang aking dibdib. Paano? Akala ko ba matanda? Bakit manok? Buti na lang din manok ang nasagasaan. Kung hindi, literal na magiging kriminal na si Banjo. Amy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Para mo namang hindi kaibigan si Banjo Pasalamat nga tayo Yan lang ang nadisgrasya natin Pero kawawa naman yung manok. Sino kaya ang may-ari? Panigurado nakatira lang siya malapit dito sa kalsada. Hay nako, todo effort pa kayo kapag hinanap niyo ang may-ari. Magkunwari na lang kasi tayong hindi yan napansin Habang tumatagal sumasama na yung ugali mo Prangkahan lang, nagsisimula na akong mainis sa'yo Emmy.
Sorry na, Bessie. Hindi na ako magsasalita. Hahayaan ko na kayo. Ayan kasi, masyadong maldita. Napahiya tuloy. Tama na yan. Iihi lang ako. Pumasok na kayo sa loob. Teka lang, Banjo. Anong gagawin mo sa manok? Kukuha lang ako ng black bag. Hindi ko matim na iwan na lang dito ang manok. Baka kapag nakasalubong natin ang mayari, isoli na lang natin at bayaran ng pagkakasagasa sa alaga niya. Hindi ako magnanakaw, ano? Marunong din ako maawa, hindi kagaya mo. Alam nyo kapag lagi kayong ganyan, maaga akong tatanda sa inyo eh. Nakakairita kayo ah. Tumahimik na nga lang kayo. Asik ko at nagkibit kaagad ng balikat si Banjo. Walang kaarte-arting dinampot niya ang kawawang manok at isinilid sa plastik tsaka nilagay sa likod ng kotse. Nalangha pa namin ang malansang dugo kaya iniangat ko ang aking kamay sabay takip sa aking ilong. Natanaw ko ng papalapit na si kuya kaya pumasok na kami sa kotse. Ayos na ba ang lahat? Aalis na tayo. Okay na kami, Banjo. Ikaw kuya. Sige na, okay na din ako. Ikaw, Emmy. May bago pa ba? Ayos lang ako. Suplada. Umirap lang si Emmy kaya napailing na lang din ako. Hinayaan na lang namin silang dalawa at baka naapektuhan lang sila ng mga pangyayari kaya mainit ang kanilang mga ulo. Mabuti na lang na nahimik na rin sila nang magsimula kaming bumiyahe. Matamlay na pinagmasdan namin ang tanawin hanggang sa mapakunot noo ko. Ang maisan sa ibabang bahagi ng burol, ang mahamog na kalsadang hinintuan namin, ang mayabong na halamanan. Habang nagpapatuloy kami sa pagbabiyahe, napansin ko ay nasa 5 hanggang 3 beses kaming pabalik-balik sa lugar na yun. Nang dadaan kaming muli sa parting yun ng kalsada, kinalabit ko si Banjo. Pwede bang pumreno ka muna? Bakit? Wala ba kayong napapansin? Kanina pa tayo nagpapabalik-balik sa kalsadang ito eh. Oo nga no. Ayan, baka naiengkanto na tayo. Ang ingay nyo kasi. Anong maingay? Ikaw nga tong kanina pa salita ng salita eh. Ako na naman ang sinisisi mo. Sino bang nakasagasa ng manok? Anong malay natin kung engkanto pala yon tapos dinala mo pa rito? Dinala mo ang patay na manok, tol? Hinayaan ko siyang ipasok ito sa kotse, kuya. Oo, tol. Pasensya na. Nagbabaka sakali lang ako na makita natin ng may-ari nitong manok. Babayaran ko na lang para wag magalit. Sa bagay, ayos din naman yung desisyon mo. Haler, anong ayos ang desisyon? Hindi nyo ba napansin? Sabi ni Shaina kanina, matanda ang tumawid sa kalsada kung saan nasagasaan ni Banjo. Tapos nang silipin natin ang ilalim ng sasakyan, naging manok. Malay natin kung hindi naman talaga tao ang may-ari niyan kundi engkanto. At ang manok mismo ang dahilan kung bakit tayo nagkakandaligaw-ligaw. Oo nga ano. Posible kaya? Pero kuya, hindi ba parang okay lang naman yun kasi nga maisusoli natin ang manok sa may-ari? Payo lang ha, itapon nyo ng manok. Kung pwede iwan nyo na, yan talagang malas sa atin eh. Kaya tayo hindi nakakaalis sa lugar na ito eh. Subukan lang natin. Subukan na lang natin. Umasa tayo na tama ang sinabi ni Emmy. Sige, ayos lang ba sa'yo na ibaba na natin ang manok, Banjo? May magagawa ba ako? Nauna nang nagdesisyon ng aswang nating kasama eh. Anong sinabi mo? Ang sabi ko ilalabas ko na ang manok. Nakakaya naman sa'yo. Pilosopo ka! Nagmana lang ako sa'yo. Magagalit pa sana si Emmy, kaso lang bumaba na si Banjo at mabilis na hinablot ang plastik na naglalaman ng manok. Iniwan niya na ito sa isang tabi. Si kuya naman bumaba na rin at nagpaalam na maglalakad-lakad. Galit ka? Bakit? Mukha ba akong masaya? Alam nyo, may sasabihin ako. Ano po yun, kuya? Parang hindi na tayo naliligaw. May nakita na kasi kung bahay sa unahan itong hinintuan natin eh. Baka naroon ang may-ari niyang manok. Subukan kaya nating lumapit. Sigurado ka, kuya? Baka mamaya walang bahay dyan, ha? Huwag kang mag-alala, bunso. Sigurado ako sa nakita ko. Meron talaga. Masilip nga natin uli, pare. Marahil tama ka. Yan ang bahay ng may-ari nitong manok. Nag-aaksaya lang kayo ng oras, alam nyo ba? Eh kung umalis na kaya tayong lahat?
Uy, Emmy, huwag ka namang masyadong kontrabida. Baka nakakalimutan mo ha. Kotse ni na Sebang sinakyan natin. Nakakaya naman sa kanila kung ganyan ang asal mo. Sino ba naman ang hindi maiinis? Alalang-alala kayo sa manok na yan. Patay na nga, di ba? Ano pa ang magagawa natin? Kung iniwanan na lang natin yan sabay umalis na tayo, baka nasa bahay na tayo ng manggagamot ngayon. Naiihi na ako. Samahan mo naman ako, Emmy, oh. Ako naman nagugutom. Kumuluan tiyan ko nang marinig ko ang ingay ni Emmy. Palingkera talaga ang ugali. Napakahayop mo talaga, Banjo. Wala na tayong magagawa dyan. Pinipeste mo ako eh. Halika na tol, huwag mo nang patulan si Emmy. Alam mo naman na hindi yan nagpapautang, hindi ba? Talagang gaganti yan sa'yo, kaya palagpasin mo na lang. Mabuti pa nga, puntahan na natin ang sinasabi mong bahay tol. Shaina, sumunod kayo ha. Ilalak namin tong kotse. Opo, kuya. Mabilis lang naman kami. Mabuti naman kung ganun. Sige, mauna na kami. Umalis na nga si kuya kasama si Banjo. Ako naman, hinawakan sa palapulsuhan si Emmy at hinila sa parting may mapagtataguang damuhan. Palitan tayo ah, hindi kasi pwedeng walang magbabantay at baka masalisihan tayo. Sige, alam mo hindi kita maintindihan, bakit mo ba kinakampihan ng Banjo na yan? Dahil ayokong mag-away kayong dalawa, sayang naman ang pag-alis natin kung magtatalo lang kayo, hindi ba? Sana kasi hinayaan mo na lang ako. Naiinis talaga ako sa taong yun eh. Ikalma mo lang ang sarili mo ha. Huwag mo na lang siyang patulan. Mas mainam nga kung nagsasalita siya eh. Takpan mo na lang ang tenga mo para hindi mo siya marinig. Sa pamamagitan nun, hindi na kayo magtatalo pa. Susubukan ko lang talaga kung kaya ko ba yung pinagagawa mo sa akin. Para kasing ang hirap deadmahin ng lalaking yun eh. Nakakaimbyerna talaga. Paano ba yan? Akala ko ba iniingatan mo ang kagandahan mo? Magkaka-wrinkles ka niyan. Sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba kay Banjo? Anong? Kay Banjo? Excuse me, hindi ako kailanman magkakagusto sa payasong yon. Oh, kalma lang. Hindi mo naman kailangan na maging defensive eh. Nakakainis ka talaga. Tinatanong lang kita pero kung magalit ka, masahol pa sa kriminal. Pasensya na, hindi ko lang talaga tipo ang lalaking yon na maging malapit sa puso ko. Okay na ako sa kuya mo no, siya lang naman ang gusto ko talaga eh. Kaso lang, mukhang wala akong pag-asa sa kanya. Bessie, alam mo naman na may kasintahan na si kuya, hindi ba? Masaya siya sa kasintahan niya at hindi mo na siya pwedeng guluhin pa. Oo na, naiintindihan naman kita. Hindi naman ako ang tipo ng babaeng nangaagaw ng kasintahan ano. So ano? Tapos ka na ba dyan? Sundan na natin sila. Pangako gagawin ko ang makakaya ko. Huwag lang pansinin ng asungot na si Banjo. Salamat ah. Kaibigan mo ko, Bessie, hindi ka away. Kaya tatandaan ko ang lahat ng sinabi mo sa akin. Ninitian ko si Emmy bilang ganti. Alam kong kakalma na siya kaya niyaya ko na ang babae na sundan na sina kuya sa pinuntahan nila. Naglakad lang kami ng ilang metro mula sa kotse at natanaw na namin sina kuya sa isang bakuran. Abala ang dalawa sa pagsuyod ng paligid. Kuya, nakita niyo na po bang may-ari ng manok? Wala eh. Saka hindi pa naman tayo sigurado kung ito na ba ang bahay niya. Sa bagay, pero may tao ba? Kakatok pa lang kami. Mukha kasing sarado eh. Pero susubukan na lang namin. Mabuti pa nga. Ang daming mga halaman. Aba, may saging. Nagutom tuloy ako. Teka, hindi sa atin yan. Eh di kumatok na kayo. Problema ba yon? Ikaw na ang kumatok, tol. Tao po. Sige na nga. Tao po. May tao ba riyan? Nakakailang beses na kaming kumatok pero wala naman kaming napapansin na sumagot. Ni wala man lang dumungaw na tao sa bintana. Tuloy naisip kong lumapit sa may likurang bahagi ng dingding at sumilip sa maliit na butas. Nahindik ako nang makitang itsura sa loob ng bahay. May mga nakasinding kandila sa paligid. May nakapalibot na garapon ng langaw at bubuyog na dinadasala naman ng matandang babae na may magulong buhok at mahabang kuko. May katabi siyang itim na pusa na kagaya ng sa nakikita ko kanina sa iba't ibang lugar na hinintuan namin kanina. Ang kanyang pagbigkas ay animoy bulong na nanunuot sa aking tenga.
Sumusutsut siya at dumudura sa mga bagay na mas ikinalaki ng aking mga mata dahil pamilyar ang mga ito sa aking paningin. Ang towel ni Kuya, ang nawawalang suklay ni Emmy, ang lighter ni Banjo, maging ang pantakip sa mata ay naroon din. Paano napunta sa estrangherong yun ang mga gamit namin? Napasinghap ako na lumikha yata ng ingay dahil nanlisik ang mga mata ng matanda nang lumingon sa butas na sinilipan ko. Umatras ako at kaagad na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni na Kuya. Ngunit mas nagimbal ako nang makitang kinakain na nila ang hinog na saging at malapit nang maubos. Kuya, anong ginawa niyo? Kumakain. Gutom na kami. Kuya naman hindi niyo na po dapat pinakialaman yan. Bakit naman? Masama ang kutob ko sa bahay na ito. Napagtanto ko ng lahat mula sa pagkakakita ko sa itim na pusa, ang pagkawala ng mga gamit natin at ang pagkakaligaw. Konektado yun lahat. Baka ito nang sinasabing patibong. Mamaya pati na ang saging na yan, patibong na rin. Sus, sabog ka ba, Shaina? Kung ano-ano na lang yung nakikita mo at pinagsasasabi mo. Ang mabuti pa kumain ka na rin. Marami pa naman Hindi, kailangan na talaga nating umalis dito. Itigil nyo na yan. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Ayos ka naman kanina na magpaalam ka sa amin Basta, kailangan na nating umalis ha. Ayoko nang magtagal pa rito Alam nyo bang nakita ko sa loob ng bahay ang nawawalang lighter mo, ang towel ni Kuya at suklay ni Emmy? Seryoso ka ba? Baka naman lasing ka lang. Paano naman ako malalasing? Itigil nyo na nga yung ginagawa nyo. Nauna na akong pumwesto sa driver's seat dahil gusto kong ako na ang magmaneho. Tumatawang sumunod ang tatlo habang bitbit pa nila ang iilang hinog na saging. Tila wala silang balak na iwanan ng mga yon. Nagulat pa nga ako dahil kung makangiti sina Emmy at Banjo, parang hindi sila magkaaway. Animoy gumawa sila ng milagro. Sa tabi ng driver's seat na upo si Kuya at nilingon ako. Ayos ka lang ba, Shaina? Anong nangyari sa dalawang yan, Kuya? Parang nakahit-hit. Hayaan mo na. Kesa naman tayo ang kulitin. Narinig ko kanina, may napagkasunduan yata ang dalawa. Ikaw din, anong nangyari sa'yo? Bakit naman? May nagbago ba sa akin? Meron, Kuya. Hindi mo naman ako pinagmamaneho Pero hindi ka umangal nang pumalit ako kay Banjo dito sa Manibela. Ayos lang. Ngayon lang naman kita pahihintulutan Marunong ka naman tumingin ng mapa. Alam mo kung saan tayo bandalili ko, hindi ba? Alam mo, Kuya, may tao sa bahay na pinuntahan natin. Ha? Talaga? Ba't hindi mo sinabi? Hindi nyo nga ako pinakinggan nang sabihin ko sa inyo na iwanan nyo ng saging Sus, hayaan mo na. Aalis na din naman tayo. Sige na. Pinaarangkada ko na ang kotse at nagmaneho. Nanahimik na ang dalawang magkaaway sa likuran namin ni Kuya. Habang papalayo kami sa pinanggalingan, napapakunot naman ako ng noo. Parang pabalik kami sa lugar na nilisan na namin. Ilang sandali pa, nagulat ako nang makitang nariyan na naman sa di kalayuan ng bahay. Bukas na ang mga bintana at may itim na pusa nang nakapwesto sa pasimano. Bumalik tayo? Hala, oo nga. At mukhang may mas marami pang saging sa may gilid ng bahay Bababa lang ako. Nakakatakam ang mga saging na yan Manguha kaya tayo? Wag na. Sabi ni Shaina kanina, may tao daw sa loob. Kung ganun, seryoso na ba talagang naliligaw na tayo? Baka dahil to sa dinampot mong saging, Emmy. Akala ko ba dati bati tayo? Bakit parang ako na naman? Ikaw naman talaga naunang kumuha ng saging, di ba? Oo, ako nga. Pero ikaw naman ang umubos. Nag-aaway na naman ba kayo? May tao ba? Wala, Kuya. Kinakabahan na ako. Kanina pa tayo pabalik-balik Baka hindi na tayo makaalis dito. Ang alam ko, may sinabi si Lola sa akin tungkol sa ganitong mga sitwasyon. Oras na pabalik-balik na lang daw tayo sa isang lugar at hindi tayo makalabas. Mas mainam na raw na baliktarin natin ang mga damit nating suot. Sa pamamaraang ito, mawawasak natin ang sumpa. Ano pang ginagawa natin? Baliktarin na natin ang ating mga suot na damit.
Sumang-ayon kami sa sinabi ni Banjo, kaya naman nagkanya-kanya na kami sa pagkubli sa kung saan hanggang sa magawa na nga naming baliktarin ang aming mga suot na damit pati na ang underwear. Nang matapos kami sa ginagawa, bumalik kami sa kotse at ako pa rin ang nagmaneho. Kailangan na naming makaalis, tsaka na talaga namin babalikan ang manggagamot na ewan ko ba kung bakit hindi namin matuntun-tuntun. Wala nang aangal ha, uuwi na tayo. Mabuti pa nga. Sa dami ng kababalaghang naranasan natin ngayon, lalo't gabi na, ay hindi naligtas ang magpatuloy. Sayang naman, pero sige na nga, umuwi na tayo. Parang nagsisimula ng sumama ang pakiramdam ko eh. Ako, okay lang na umuwi. Kanina pa ako inaantok eh. Nakakaantok palang lantakan ng mga saging. Bakit hindi ka aantukin eh, ang dami mong kinain? Nagutom kasi ako eh. Tapos natakam din ako nang makita kong hinog na hinog ang mga yun. Napangiti na lamang ako. Mabagal lang ang pagpapatakbo ko hanggang sa napasigaw akong muli nang madaanan na naman namin ang pamilyar na kalsadang yun. Ang kaibahan nga lang, may matandang babae nang nakaabang sa amin sa gitna ng kalsada. Nanlilisik ang mga mata nito, kababakasan ng galit ang muka at nagngangalit ang mga bagang. Halos takasan pa ako ng kaluluwa nang makitang pinapara kami nito gamit ang kanyang itak. Nagdalawang isip tuloy ako kung hihinto ba o hindi. Anong gagawin ko? Ihinto mo. Mukhang siya ang matandang may-ari ng bahay. Kumalma lang kayo. Bababa kami ni Banjo at siyang makikipag-usap. Ano man ang maging resulta, kung sa tingin nyo ay panganib, umalis na kayo kagad. Naiintindihan mo ba ako, Shaina? Opo, kuya. Huwag kang matakot. Mabilis lang to. Ano na, tol? Halika na. Nagsibabaan ang dalawang lalaki, kaya naman dahil sa pag-aalala, hindi ko na mapigilang bumaba na rin para samahan sila. Si Emmy na lang ang naiwan sa loob na animoy walang pakialam sa kanyang mga kasamahan dahil nagtatago lang siya sa labis na takot. Nilapitan namin ang ginang. May kaliitan siya. Puti na ang buhok at medyo kuba. May malalaking tigyawat sa muka at may itim ang mga ngipin. Umaalog ang kanyang naglalaylayang pisngi sa bawat pagtawa. Ang mga tingin ay kakaiba, nakakatakot. Manang, makikiraan lang po sana kami. Baka po pwede kayong tumabi ng konti. Makikiraan? Sigurado ka makikiraan lang kayo, iho? Opo. Yun lang po ang sadya namin. Kung makikiraan lang kayo, bakit pinakialaman nyo ang mga bagay sa paligid na hindi naman sa inyo? Kung ganun po, ikaw ang nakatira sa bahay na yun? Ako nga, hindi nyo na ako iginalang. Manang, babayaran na lang po namin ang mga saging. Hindi ako tumatanggap ng bayad at nasa ng isa sa inyo ang pasimuno sa paglantak ng saging. Bakit hindi nagpakita? Nasa loob po ng kotse. Alam nyo ba na Biyernes Santo ngayon? Hindi kayo dapat na umaalis ng bahay. Hindi nyo alam ang peligrong dulot ng pagsuway sa pamahiin at nakagawian na. Adventure lang naman po ang sadya namin kaya kami umalis. Hindi naman po namin intensyon na disturbuhin po kayo. Pero ginawa nyo na. Alam nyo bang sa mga araw na ito lamang ako nakakapagpahinga? Pero dahil ginambala nyo ako, kakailanganin kong humingi sa inyo ng iilang patak lang naman ng dugo. Ha? Dugo? Anong gagawin niyo po sa dugo namin? Yan ang nakagawian namin tuwing mahal na araw. Kapag hindi niyo ginawa, kayo ay mamamatay. Shaina, pasok sa kotse. Bilisan mo na. Baliw na ang babaeng to. Baka nakakalimutan niyo, hindi lang yan ang kasalanan niyo sa akin. Hoy Manang, huwag kang masyadong bintangera. Alam namin ang mga atraso namin. Talaga ba? Umalis na tayo. Kuya? Sige na, pumasok ka na. Sige na babes, halika na. Patakbo kong hinila si Banjo papasok ng kotse. Wala akong nagawa kundi ang ayusin ang upo sa driver's seat at hinintay si kuya na makapasok. Nang makaupo na nga siya, iniatras ko ang kotse. Bumuelo ko nang makakita ng ibang daanan tsaka pinagsabihan silang kumapit ng maigi. Nagulat naman si Emmy. Anong nangyayari? Galit na siya. Hindi papayag ang matanda na hindi makakuha ng dugo natin. Ano?
Mambabarang ba siya? Hindi ko alam. Basta kailangan nating makalayo sa lugar na ito. Paanong mangyayari yun? Kanina pa nga tayo paikot-ikot lang sa kalyeng to. Bahala na si Batman. Ang mahalaga, hindi niya tayo masasaktan. Bilisan mo na, Shaina. Humahabol ang matanda. Ano? Dahil sa labis na pagkataranta, pinaharurot ko na ang kotse. Mabuti na lang nakalayo na kami sa aming pinanggalingan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na kaming muli sa munting pamayanan. Sinalubong kami ng babaeng nakausap ni na kuya kanina. Nakangisi ang ginang, tila ba kinukutya ang nakikita niyang takot sa aming mga muka. Tinanong pa niya kami kung nakarating na ba kami sa aming pupuntahan. Umiling ako at sinabing hindi. Pero kakailanganin namin ng tulong nila para makahanap ng pansamantalang matutuluyan dahil malapit ng gumabi. Pumayag naman ang babae at niyaya kami sa isang kamalig na sadya nilang pinarerentahan sa mga dayong naaabutan ng dilim sa daan. Salamat naman at may matutuluyan na tayo. Tama ka, Bunso. Bukas na lang natin itutuloy ang lakad natin. Nakahanap ka ba ng signal, Banjo? Mailap ang signal, kaya hindi ko mapapadalhan ng mensahe ang mga magulang natin. Siguradong nag-aalala na mga yun ngayon. Aagahan na lang natin bukas. Tutal naman, alam na natin ang daan pa uwi. Paano ang mga anting-anting? Mukhang hindi na natin itutuloy. Kailangan pa nating isama ang kakilala kong nagturo sa akin kung saan banda ang gumagawa ng anting-anting. Paano kasi? Napapahamak tayo sa ginagawa natin ngayon. Sa bagay, sige na nga. Pambihira ka, Emmy. Muntik na nga tayong mapahamak eh. Hindi na natin pwedeng balikan ang dapat ay sadya natin dito. Anong problema mo? Kanina lang nakikipagkaibigan ka sa akin. Ngayon mga away ka na naman? Huwag ka nang magtaka kung bakit ganyan ang dalawang yan. May pustahan sila na kung sino ang unang mga away, magbabayad ng 1,000. Kaya kahit anong pangiinis ni Banjo sa kanya, hindi talaga papatol si Emmy. Ayaw patalo niyan eh. Sumimangot ka na kasi nang matalo na ako. Total naman, masiba ka at munti ka na tayong mapahamak dahil sa'yo. Hayop ka rin talaga eh, no? Tapos na ang pustahan. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Naiirita na ako. Magbayad ka na, Emmy. Ako na ang panalo. Una kang bumigay, una kang nagalit. Kita mo, di nag-away din sila. Mga baliw talaga. Magpahinga na lang kayo, kuya. Bukas ng umaga na tayo babiyahe pa uwi. Sambit ko sa kanila. Kaagad naman na nakatulog ang mga kasamahan ko habang ako'y hindi mapakali. Ewan ko ba, palaging sumasagi sa aking isipan ang mga titig ng matandang nakaengkwentro namin kanina. Bakit kailangan niya ang dugo namin? Aswang ba siya? Bibiling na sana ako para pumikit kung hindi lang ba ako nagulat sa biglaang pagsigaw ni kuya. Nagising tuloy sina Emmy at Banjo na parehong nag-aalala sa kanya. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Hala, bakit ka namumutla, Seb? Tol, ayos ka lang ba? Hindi ko alam. Kumikirot ang tiyan ko. Parang gusto ko nang magbawas. Sus, akala ko pa naman kung ano nangyari sa'yo. Bilisan mo na nga at baka magkalat ka pa rito. Sige na, tumae ka na. Alam mo, Emmy, kababae mong tao pero ang sama niyang dila mo. Yun naman talaga ang sabi niya eh. Masakit na raw ang tiyan niya. Kapag hindi yan napigilan, siguradong mamamaho tayong lahat. Halika na kuya, sasamahan kita. Kailangan mong ilabas yan. Kahit alam kong namimilipit si kuya, sapilitan ko siyang inalalayan para makalabas ng kamalig. Tuloy mangiyak-ngiyak siya nang magpaalam na pupunta muna sa mayayabong na halamanan para makapagbawas. Hindi pa nga siya nakakailang minuto ay nagsisisigaw na siya sa takot. Kaagad ko siyang dinaluhan. Gayon na lang ang gulat ko nang makitang nakalupasay siya sa lupa at nanginginig akong tinignan. Isinumpa yata ako. Sigurado ka kuya? Sigurado ako, Shaina. Mukha ba akong nagsisinungaling? Ako din! Ang laki ng saging! Nagdugo ng puwet ko! Ano bang nangyayari sa inyo? Baka may kinalaman ng saging sa sakit ng tiyan nyo.
Hindi ko alam, Bessie. Pero tulungan mo kami. Kailangan mo kaming dalhin sa ospital. Dala ng labis na pagkataranta, nasapo ko ang aking ulo. Hindi ko na malaman kung ano ang aking gagawin hanggang sa maging desperada na ako. Humingi ako ng tulong sa mga tao pero ang ginang lang na tumanggap sa amin ang nakipag-usap. Hinawakan niya ako sa ulo at saglit na pumikit. Aniya, may nagawan kami ng atraso sa pinagmulan namin at kailangan namin itong pagbayaran. Hindi lang ang saging na kanilang kinain kaya nagalit ang ginang sa amin. Sinagasaan din namin ang kanyang manok nang hindi sinasabi sa kanyang totoo. Pero nang kumprontahin niya kami, wala kaming ibang ginawa kundi ang tumakbo. Kaya hindi na kami nag-aksaya ng panahon at kailangan naming bumalik doon. Kuya, kailangan nating bumalik sa bahay ng matanda. Nagkasala tayo. Hindi natin pwedeng takasan ang mga ginawa natin. Baka saktan niya lang tayo. Susubukan kong makipag-usap sa kanya, kuya. Nag-aalala na kasi ako ng sobra sa inyo eh. Baka kung mapano pa kayo. Kailangan kong makababa. Teka lang, aalalayan ko kayo. Unahin mo na ang kuya mo. Inalalayan ko ang tatlo at pinagtabi sa gilid ng sasakyan. Lumapit ako sa bahay at marahas na kinatok ang pinto. Kung bakit ba kasi inuna namin ang kuryosidad at ayan nakarma kami kagad. Numero 1 nakatikim si kuya. Tao po! Tao po! Mag-iingat ka, Shaina. Tao po! Manang, kailangan ko po kayong makausap. Mag-iingat ka sa kanya, Bessie. Baka mamaya ikaw naman ang parusahan niya. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at kaagad na lumabas ang ginang. Mabalasik ang tingin niya sa akin. Animoy nakahanda ng kumatay. Kaya ganun na lang ang pagsisigaw ng mga kasama ko. Si kuya sa kabila ng pamimilipit, ginawa ang lahat makagapang lang malapit sa akin. Nanginginig naman akong lumuhod at nagmakaawa sa ginang. Manang, alam ko pong nagkamali kami, pero sana po wag niyo pong palalain pa ang sitwasyon ng kuya ko at mga kaibigan ko. Patawarin niyo na po kami. Patawarin? Ha! Bakit inamin niyo na ba ang kasalanan niyo? Hindi! Kahit kinumpronta ko na kayo, pinigilan at hiningan ng dugo para maiwasan ang sakunang matatanggap ninyo, naging maramot kayo. Natatakot lang po kami. Hindi naman po namin ginustong tumakas eh. Nagulat lang po kami sa biglaan yung pagpapakita. Pero narito na po kami. Patawarin niyo po kami, Aling. Lorna! Ako si Lorna! Pakiusap, malayo po tayo sa ospital eh. Dalhin ko man sila ngayon, baka hindi na po sila umabot. Maawa po kayo. Tulungan niyo kami, Aling Lorna. Patawarin niyo na po kami. Maawa po kayo. Aling Lorna, namimilipit na po sa sakit si kuya. Maawa naman po kayo. Di natikman niyo na ang parusa ko? Ano po bang dapat namin gawin para mapatawad niyo po kami? Hanapin ninyo ang manok ko! Ang sinagasaan niyong manok ko! Ibalik niyo sa akin! Tama, ang manok. Hahanapin ko po ang manok, Aling Lorna. Ako na po ang bahala. Hahanapin ko ang manok. Tuliro akong tumayo at tinandaan ang lugar kung saan namin iniwan ang patay na manok. Pumapatak ang luha ko habang hinahanap ang supot dahil nag-aalala na ako ng husto sa nangyayari kina kuya. Sapo ang tiyan habang hindi na mapigil ang paglabasan ng hinog na saging sa bestidang suot ni Emmy. Maging si Kuya at Banjo ay namamasa na rin ang mga suot na pantalon. Naiintindihan ko kung bakit ako lang ang hindi nagkasakit dahil hindi naman ako kasama sa kumain ng hinog na saging. Namumutla na sina Kuya at nanlalalim ang mga mata. Hirap na sa paghinga at animoy manganganak na anumang oras. Mabuti na lang na mataan ko ang supot sa isang makapal na damuhan. Dali-dali kong hinila yon at napaiyak nang makita ang kalunos-lunos nitong itsura. Nangangamoy na ang manok at nilalangaw na. Hindi ko napigilan ang sarili ko nang malanghapang masangsang na amoy. Kaagad akong napatakip ng ilong. Kinikilabutan ako habang hawak ang supot at iniabot kay Aling Lorna. Heto na po, Aling Lorna. Patawarin niyo na po sana kami. Hindi naman po kami masasamang tao, Aling Lorna.
Nararamdaman ko na mabait ka, Iha. Pero nadala ka ng maling desisyon dahil pinangunahan ka ng takot. Halika, sumama ka sa akin. Ano pong gagawin niyo sa akin? Ayaw mo ba akong pagkatiwalaan? Hindi naman po sa ganoon, pero gusto mo bang gumaling ang mga kaibigan mo o hindi? Gusto po. Kung ganon, sumunod ka sa akin. Sige po, gagawin ko po. Naiilang at natatakot, matinding pagsisikap ang ginawa ko para magawang ihakbang ang aking mga paa. Sumunod ako sa kanya. Kailangan kong iligtas ang aking kuya at mga kaibigan. Pumasok kaming dalawa sa kanyang bahay at tumambad ang mga nakakalat na kandilang itim at ang aming mga kagamitan. Paanong napunta po sa inyo ang aming mga gamit? Imposible naman na kayong kumuha ng mga yan, di makikita po namin kaagad kayo. Tinatanong pa ba yan? Siyempre walang imposible sa kagaya kong mambabarang. May mga alaga akong hindi nakikita na pwedeng gumawa ng trabahong ito para sa akin. Isa po kayong mambabarang? Bakit? Wala naman po kaming ginagawang masama. Wala? Hindi ba kayo naturuan ng mga magulang nyo ng mabuting asal? Ha? Ano? Lahat na lang ng pamahiin at pinaniniwalaan naming mga matatanda, initsyapuera na ninyo dahil sa kayo ay makabagong bersyon ng kabataan? Hindi nyo man lang ba naisip na sa kaingayan nyo, sa pagtatapon ng upos kahit saan, o kahit ang umihi o lumuwa kahit saan man, ay may mga nagagambala na kayong nananahimik na nilalang? Humihingi po kami ng dispensa. Hindi po namin alam. Wala po akong naaalala o naisip man lang na pagsaway sa mga kasamahan ko dahil ako man ay nakalimutan din ng mga paalala. Patawad po. Madali akong kausap, kaya bigyan mo ko ng 4 na patak ng dugo. Para sa mga kaibigan ko po gagawin ko. Huwag niyo lang po ako o silang patayin. Maawa po kayo. Sino naman ang nagsabi sa'yo na papatayin kita? Nagpapaalala lang po ako kasi ako lang po ang kasama ni na kuya dito eh. Kapag pati po ako na disgrasya, baka po malungkot ang mga magulang namin. Ha, nakakatuwa. Iniisip nyo pang malulungkot ang mga magulang nyo gayong sinuway nyo nga sila na huwag gagala sa panahon ng kamatayan ng Panginoon. Wala naman po kaming intensyong masama eh. Patawarin niyo na po kami. Maawa na po kayo kay kuya. Nangihina na po siya eh. Sa susunod, matuto kayong lumugar sa tama. Yung magagawa niyo pang iwasan ang mga kagaya naming nananahimik lang sa isang tabi. Naiintindihan po namin, Aling Lorna. Hindi po namin yun kalilimutan. Umiiyak kong wika at hinayaan na ang matanda na sugatan ng aking palad. Napaungol ako sa sakit nang makita kong piniga niya ang dugong lumalabas mula sa nahiwa kong balat. Sinahod niya yon gamit ang botelyang may lamang langis. Maya-maya pa, dinala niya sa bibig ang botelya at dinasalan. Mahina at malinaw ngunit hindi ko maintindihan. Para bang orasyon na pinapasok niya sa garapon. Pagkatapos niya itong dasalan, ibinigay niya ito sa akin. Tig-iisang kutsara, ipainom mo sa kanila. Bilisan mo, bago pa sila mamatay. Opo. Nagtatakbo ko kaagad papunta sa kinaroroonan ni na kuya para ipainom sa kanila ang langis. Makalipas ang ilang sandali, nakita ko na bumubuti na kahit papaano ang kanilang kalagayan. Umayos na ang pakiramdam nila at nagagawa pang makatayo. Kumusta na ang nararamdaman ninyo? Ayos na. Anong ginawa mo siya, Ina? Paano mo siya nakumbinse na bigyan kami ng gamot? May kasalanan tayo sa kanya. Hindi man lang natin inako ang ginawa natin. Ang kailangan lang niya, humingi tayo ng tawad. Yun naman pala eh. Bakit kailangan pa niya tayong pasakitan at pagdusahin? Pinaparusahan niya tayo dahil sa ating ginawa. Magsilbing aral sana sa atin ang ating mga pagkakamali. Ayos na ba kayo? Ano kuya, masakit pa bang tiyan mo? Ayos na ako. Grabe, akala ko kanina mamamatay na ako. Niligtas mo ang buhay namin, Shaina. Maraming salamat sa iyo. Akala ko katupusan na namin. Mabuti na lang talaga nakahanap ka ng paraan, Bessie. Kung hindi ako nagbigay ng dugo at hinanap ang bangkay ng manok, marahil kayo man ay pinaglalamayan na ngayon.
Ang tindi naman pala ng parusa ng matandang yan. Talagang matindi ang parusa ko, iho. Hindi niyo magugustuhan. Ito ay dahil kayo din naman ang may kagagawan. Di bale, ang mahalaga, maging maayos ng ating kalagayan. Makakabawi din tayo kay Aling Lorna. Tama. At makakauwi pa tayo ng ligtas sa ating mga pamilya. Hala, wag na kayong umarte dyan. Pumasok na kayo dito sa bahay at kailangan nyong magpahinga. Nagkatinginan kami ni na Kuya, Emmy at Banjo. Halos nag-aalinlangan pa kami kung susunod o hindi, ngunit nang maalala kong masamang magalit si Aling Lorna, napilitan akong tumayo na ikinasunod ng aking mga kasama. Uupo lang kayo at walang pakikialaman. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Aling Lorna. Sa kusina lang ako. Kailangan ko kayong ipaghanda ng maiinom bago kayo makapagpahinga. Maraming salamat po, Aling Lorna. Ano pa yung mga nakakalat na yan? Totoo nga ang sinabi ni Shaina. Nasa kanyang suklay ko. Huwag niyo nang pakialaman yan. Pakiusap lang. Ang towel ko din. Paano niya nakuha? Hindi ko alam. Basta maniwala ka sa akin, kuya. Hindi mo na naising magalit sa atin si Aling Lorna. Kaya sana hayaan mo na siya. Huwag mo nang kunin ang mga gamit natin dyan. Ipagpalagay na lang natin na hindi sa atin ang mga yan. Grabe naman. Gagalit-galitan pa siya. Nauna nga siyang magnakaw sa atin. Huli na nating nasagasaan ng manok niya, ha? Napaisip ako sa tinura ni Emmy. Saan ba namin nakita ang ginang at nakausap para sabihin niyang hindi namin ginalang ang mga tao sa paligid? Imposible naman kung sa tabi-tabi lang. Ipinili ko ang aking ulo. Marahil masyado lang akong nag-iisip. Wala naman sigurong masamang intensyon ng matanda, kundi ang turuan lang kami ng leksyon. Muli siyang lumapit sa amin, dala ang 4 na tasa. Puro may lamang kape ang mga yon. Uminom kayo para makaalis na at magsiuwi na sa bahay ninyo. Pero gabi pa, Aling Lorna. Nanaisin niyo bang bumiyahe kami kahit madilim pa? Hindi kayo mapapano sa daan. Mas mapapahamak kayo kapag nagtagal pa kayo sa lugar na ito. Sa bagay, bakit ko naman gugustuhin manatili sa lugar na to kasamang isang mambabarang? Emmy, ano ka ba? Tayo na nga nagkasala eh. Tayo pa ba magpapakatayog ng sobra? Wala akong pakialam. Hindi niyo ba nakikita? Hindi pa natin nasasagasaan ang manok ng matandang yan. Kinuha na niya ang mga personal na gamit natin. Hindi ko alam kung sa anong paraan niya nagawa yon. Pero kung plano niyang lokohin tayo para magpagamot sa kanya at magbayad, aba, malaking kalokohan na yon, ha? Kung ganon, nakakalimot pala kayo kung saan banda nagkasala. Hindi niyo na naalala kung saan ninyo ako nakita at nakasama? Ganon ba? Pasensya na po, Aling Lorna. Pero nakalimutan po talaga namin. Ang totoo niyan, noong hinahabol niyo lang kami para sa nasagasaan yung manok, yun pa lang po ang unang pagkakakita namin sa inyo. Mali! O baka naman gusto niyong ipaalala ko sa inyo nang tumatak na dyan sa isipan ninyo? Umusal ng mga katagaang ginang at naramdaman namin na humangin ng malakas. Sa sobrang lakas ay halos hindi na nila makita ng malinaw ang eksaktong ginagawa ng matanda. Nagsiliparan na ang mga basurang hindi nila alam kung saan galing. Maging ang mga nalagas na balahibo ng manok ay nagsidikitan sa mga mukha nila. Pinaka nag-react kaagad ay si Emmy. Ano ba? Ang buraramong matanda ka? Ano ba, Emmy? Maupo ka nga. Hindi ka ba natatakot na mabarang muli? Baka nakakalimutan mo. Nagawa niyang palabasin ang saging sa inyo. Hindi na niya kayang gawin yun ngayon. Ha? Kapag pinilit niya akong saktan, re-rebuelta na sa kanya ang barang. Dahil siya nang gumagawa ng paraan para makapanakit at hindi na ako. Hindi namin alam kung anong nasa isip mo at ganyan ka makitungo sa kapwa mo. Wala ka bang pagsisisi sa sarili mo, ha? Anong pagsisisi ang pinagsasasabi nyo? Wala akong atraso kahit kanino. Kaya ngayong nabawi na niya ang barang sa atin, pwede ba umalis na tayo? Emmy, sandali! Aling Lorna, pasensya na po sa inasal ng kaibigan namin. Hindi ko nga po alam kung bakit siya ganyan eh. Naguguluhan po ako sa mga inaasal niya. Likas na sa kaibigan mong yan ang gumawa ng mga bagay na ikasasakit ng damdamin ng iba.
Hindi siya natatakot na baka may natapakan na siyang karapatan at pagkataong kahit nananahimik ay nakakainis sa kanyang paningin. Dati na po siyang ganyan. Hindi namin masaway kasi kilalang sumbongera sa mga magulang niya. Pero mabait naman po siya sa amin, kaya hinahayaan na lang po namin. Mabait lang siya sa'yo dahil gusto niya ang kuya mo. Hindi mo alam, kapag nakatalikod ka, sinasaksak ka niya sa ulo at palihim na tinatraidor. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mga gamit na nakakalat ngayon sa aking altar ay ang mga gamit ninyo na tinapon ng babaeng yan sa waiting shed. Doon pa lang, gumagawa na siya ng kalokohan ng hindi nyo nalalaman. Ano naman po ang motibo ni Emmy para gawin ang mga bagay na ito? Bakit hindi mo siya tanungin? Huminga ako ng malalim at inisip kung ano nga ba ang posible kong kasalanan kay Emmy at ginagawa niya ang mga bagay na ito. Kanina lang, maayos ko naman siyang kausap. Sabi pa niya sa akin na magkaibigan kami at hindi magkaaway. Tapos may ganito? Paanong hindi ko man lang nahalata ang hidden agenda niya? Dahil masyado kang abala sa pagtingin sa magagandang katangian lang ng mga kaibigan mo, hindi mo kailanman tinatanggap ang masasama nilang ugali. Lahat naman kami may mga pangit na katangian, Aling Lorna. Paano ko magagawang pansinin ng mga yun kung ang hinahanap ko ay mga kaibigan? Hindi mo ba alam na ang kuya mo nakabuntis na at nagtatalo ang isipan kung gagawin ba ang tama? Si Banjo, isa siyang adik. Hindi nyo lang alam dahil hindi niya ipinapakita. Ngunit kung matalas ang inyong pakiramdam, malalaman mong nasa sigarilyo ang sagot kung bakit malakas ang loob niya at kung ano-ano na lang ang nakikita. Ang ginawa kong pambabarang sa kanila ay sa simpleng kadahilanan lamang na malaman nila ang kanilang mga pagkakamali. Hindi mo nga nasaway ang kaibigan mong si Emmy na isang bully. Kayong likas na sa kanya ang mapanakit at kulang sa pansin. Mukhang sa Biyernes Santong ito, hindi lang kababalaghan ang naranasan namin. Kailangan magnilay-nilay din kami sa mga kasalanan, pagkukulang at pagkakamali sa ibang tao. Nagalit ako nang batuhin niya ako ng basura, pero hindi ako kumibo. Mas nagalit ako nang sagasaan ninyo ang nananahimik kong manok. Hindi nyo man lang isinauli sa akin kahit patay na. At lalong sumama ang loob ko sa inyong mga dayo nang makita kong pinagtulungan nilang lantakan ng saging na sinadya kong ilagay sa bakuran para iabot sa mga dayuhang gutom at walang mapupuntahan. Lahat ng pang-aabuso ginawa nyo. Masisisi nyo ba ako kung parusahan ko kayo? Nakakahiyaman pong aminin, pero ngayon lang po namin napagtanto ang aming mga pagkakamali. Ngayon na naipaliwanag niyo sa amin isa-isang mga kasalanan namin. Nahihiya po ako. Kung sino pang may pinag-aralan, may yamang tinatamasa at hindi nagugutom, siya pang may ganang umabuso sa lahat ng kasimplihan ng mga tao dito sa probinsya. Patawarin niyo po ako, Aling Lorna. Totoo pong gumagamit ako ng ipinagbabawal na gamot. At maging ang paninigarilyo ko ay wala sa lugar. Pasensya na po at gagawin ko ang lahat. Maitama ko lang ang aking pagkakamali. Hindi ako masama. Minsan, kailangan lang natin gumawa ng dahas para magtanda ang mga tao sa bawat pagkakamali nila, hindi ba? Tama po kayo. Paano po si Kuya? Si Emmy? Mabuting tao ang kuya mo, Iha. Nararamdaman ko din ang kanyang pagsisisi. Pero ang isa mong kaibigan, kailangan natin bigyan ng parusa. Ngayon, humayo na kayo bago pa mag-umaga. Ipinapangako kong magiging maayos ang lahat para sa inyo. Marami pong salamat. Lumabas kami ni Banjo sa bahay ni Aling Lorna na magaan ang dibdib. Ewan ko ba, hindi ako natakot nang makitang ang saging na nilantakan nila kuya sa may bakuran ni Aling Lorna ay buo na namang muli, ni hindi man lang nabawasan. Parang hindi man lang kami nakaranas ng matinding kababalaghan sa lugar na yon. Naabutan namin sina Kuya at Emmy na nagtatalo. Narinig ko ang aking pangalan na sinisiraan ni Emmy. Kung ano-ano ang sinusumbong kay Kuya na hindi ko nagustuhan. Hinawakan ni Banjo ang aking kamay. Kalma lang siya, Ina. Wala din naman mangyayari sa paninira niya eh. Akala ko pa naman kaibigan ko siya. Paano niya nagagawang siraan ako sa mismong kapatid ko? Anong dahilan niya? Kung inggit, wala siyang kwenta. Hayaan mo na. Mas malinis ang konsensya mo kung hahayaan mo siyang manira habang pinakikinggan mo lang siya.
Habang papalapit kami, mas lalo kong naririnig ang mga sinasabi ni Emmy. Umiinit ang ulo ko kaso lang, naisip ko walang kwenta at katuturan ng mga pinagsasasabi niya. Alam mo kasi Seb, kaibigan ko ang kapatid mo, kaya kailangan mong malaman ang mga bagay na ito. Hindi mo siya dapat na pinagkakatiwalaan kasama si Banjo. Dapat nga itakwil na sa grupo natin ang Banjo na yan eh. Pangako, lalandiin lang niya ang kapatid mo na dahan-dahan ang bumibigay. At kapag nakuha na ni Banjo ang gusto niya, iiwan na lang niya ang kapatid mo. Hindi totoo yan. Mabait si Banjo. Sinasabi mo lang ang mga yan dahil hindi mo makuha ang gusto mo. Bakit pa kasi hindi mo na lang ako mahalin? Hiwalayan mo na lang ang kasintahan mo. Wala din naman siyang ginagawang kabutihan sa'yo eh. Puro na lang puri ang ginagawa niya para mapalapit kay Shaina. Hindi ko akalaing masama ang ugali mo, Emmy. Maninira ka para sa ikababango ng pangalan mo? Totoo naman ah. Pasimpleng naglalandian ang dalawa na hindi mo alam. Kung ako sa'yo, pagagalitan ko si Shaina at ipapalayo ko sa kanya si Banjo. Dahil sa narinig, mas lalong hindi ko nagustuhan ang kasamaan ng pag-iisip ni Emmy. Talagang hindi na siya nahiyang ipakita sa amin ang ugali niya. Naalala ko rin kung paano niya laitin si Banjo. Paano niya ibuli ang matanda sa waiting shed na si Aling Lorna din pala. Kung paano niya itinapon ng di umano ay basura pero mga gamit pala namin ang laman. Lumapit ako sa kanilang kinaroroonan at marahas ko siyang sinampal. Walang yaka? Akala ko ba magkaibigan tayong dalawa? Kung tutuusin, ikaw ang nagpahamak sa kuya ko. Ikaw naman ang nanguna sa pagnanakaw ng saging na hindi naman sa atin. Sana pala hinayaan na lang kita, hindi na lang kita niligtas. Akala mo ba natutuwa akong kasama ka? Aba, hindi ako masaya, oy. Napaka-OA mo. Hindi ka makaintindi sa mga parinig ko. Sinabi ko sa'yo na gusto ko ang kuya mo. Pero ano bang ginawa mo? Pinagbawalan mong lumapit sa akin ang kuya mo dahil ayaw mo kong maging kasintahan niya. Nababaliw ka na ba? May kasintahan ang kuya ko. Kaya ko siyang agawin ano? Gaga ka pala eh. Kung ganun, ayaw na kitang maging kaibigan. Abusada ka. Dala ng matinding galit, nauna ako sa manibela ng kotse at binusinahan ng dalawang lalaki. Wala silang nagawa kundi ang sumakay at literal na iniwan talaga namin si Emmy. Galit na pinagtatapon ko ang kanyang mga gamit palabas at hinayaan siyang maghanap ng sarili niyang masasakyan. Kaso lang, nang patatakbuhin ko na ang kotse, malumanay na sinabi sa akin ni Kuya na hayaan ko na lang na makasakay si Emmy at sa Maynila na pababain. Mula doon, pwede na namin siyang makalimutan na naging kaibigan namin siya dala ng kanyang walang humpay na kamalditahan. Sige na, sumakay ka na. Pangako, kapag nakababa na ako ng syudad, hindi ko na kayo papansinin pa at ituturing na kaibigan. Mga walang hiya kayo. Ang sabihin mo, wala ka lang talagang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Marami kaming natutunan sa biyahe naming ito. Hindi lang sa pagsuway sa aming mga magulang sa Biyernes Santo, kundi sa paggalang na rin sa mga nakatatanda at kahit sa mga kapwa naming kaibigan. Kabilang narito ang paggalang sa kalikasan at pag-alala sa aming mga pagkakamali. Nasira ang aming pakikipagkaibigan kay Emmy. Nalaman na namin ang tunay niyang kulay at hindi na namin hinayaan na magkasala pa sa mga nananahimik na tao sa paligid kagaya ni Aling Lorna. Takot lang namin sa magiging parusa niya. Sa ngayon, may kanya-kanya na kaming mga asawa. Huling balita namin kay Emmy ay nakapag-asawa ng mas masama pa ang ugali sa kanya na sigurado sumpang parusa para kay Emmy. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless.